Okay, Gilibers, usapang retirement naman tayo. Paano ba tayo pipili ng best retirement place sa atin? Sa lahat ng mga retirees, mga 50s or 60s, nakapili ka na ba ng lugar kung saan ka magre-retire? Pag-usapan natin? Let's go, let's go. Okay, so bago natin ibigay ang criteria, bakit nga ba mahalaga na pinaghandaan natin o nire-research natin mabuti o nagdi-decision tayo yung mabuti sa ating retirement place? First, of course, para magkaroon pa rin tayo ng quality life. Hindi porke retired na tayo, ang buhay natin hindi na quality. Doon nga mas dapat nagiging quality yung buhay natin. And second, kailangan masaya pa rin tayo. Kaya dapat maging maingat tayo sa paghahanap o pagpili ng lugar kung saan tayo magre-retire. Napakahalaga ng factor na masaya tayo. And third, kailangan kasi makonsider din natin ang ating finances. So, kailangan iakma din natin sa naipon natin, sa pera natin, ang lugar na pupuntahan natin. Baka mamali tayo ng pagpili ng lugar, hindi masustain ng current finances natin. Kaya dapat maging mapili tayo, maging practical, maging wise sa pagdidesisyon kung saan tayo magre-retire. So, ito po ang ating mga suggestions. First, dapat kino-consider mo best affordable living. Kaya ba ng pera mo? Kaya di ba mapapansin natin, yung mga nasa US, saan sila nagre-retire? Dito sa Pilipinas kasi mababa yung cost of living dito. Yung pera nila, sobra-sobra pa pag dito sila nag-retire. So, ikaw din, kaya ba ng budget mo kung sa city? Kaya ba ng perang naipon mo kung dito sa probinsya na to o kulang? So, pili tayo nung kaya ng napag-ipunan mo. Kaya nga, tinan mo ngayon sa mga pa-retire o meron pa tayong time. Kung ikaw ay 50 years old, dapat nakaset na sa isipan mo, saan ako magre-retire? Para nun, yung perang iniipon mo for retirement mo, afford kung saan mo gustong mabuhay during your retirement. Okay? So, napakalaga niyan. Second is, best for healthcare. Pag tayo matanda na, malamang na lagi tayo sa hospital. Kaya dapat yung healthcare, tinitingnan din natin. First, facility. Kumpleto ba yung pupuntahan mong lugar kung saan ka mag-retire? Yung current condition mo, kaya ba i-treat dyan sa lugar na yan? For example, ikaw ay diabetes or meron kang sakit sa puso o kaya naman meron kang karamdaman. So, yung lugar na pupunta mo kung saan ka magre-retire, kaya bang i-treat? May capacity ba? So, tingnan ang mga facilities ng hospital. And second, meron ba dyan affiliate ng iyong current healthcare? So, kung yung healthcare mo, na kinuha na mo, yung HMO mo, ay accredited dyan, yung hospital na yan, may mga doctors na accredited, i-consider mo din yon yung accredited hospitals ng iyong healthcare. So, for example, sa akin, Kaiser. No, dapat may Kaiser ka na, 3-in-1 po ang Kaiser, may healthcare, life protection, investment. So, yung Kaiser, tinitingnan ko na kasi dito ako sa Bataan magre-retire. Pag ganun-ganun ako sa Makati and sa ibang provinces, pero dito ako mag-i-stay. So, na-check ko naman, most of the private hospitals dito and doctors accredited ng Kaiser. Kaya i-Kaiser mo na yan, wala ka pang healthcare. PM na sa personal life ni Doc. Right? And next po is best fit for your lifestyle. Ano ba yung lifestyle na gusto mo pag ikaw ay retired na? Ikaw ba ay mahilig sa nature? So, dapat ang punta mo lugar kung saan mag-retire, maganda ang nature, di ba? Masisiyahan ka sa place kasi, nature. Kasi nature lover ako. Or gusto mo naman na yung lifestyle, active, yung pwede ka pa rin pasyal-pasyal, shopping-shopping, baka sa city ka dapat. Kaya ano ba yung lifestyle na fit sa'yo? Ano yung lifestyle na gusto mo? Yun ay dapat mo ring i-consider. Okay? Kasi baka mamaya, hanap-hanapin mo yung lifestyle na gusto mo, na mali ka ng lugar, sa city ka pala talaga, nagpatayo ka na ng bahay sa probinsya nyo. Hindi ko pala ito gusto. Sayang na may perang magagastusin mo doon. Kaya kailangan, alam mo, ano yung lifestyle na gusto mo. And of course, best for safety and stability. Dapat safe ba yan? Stable ba? Tingnan mo, mag-research ka. Baka may mga nakawan pa dyan, magulo ba dyan sa paligid, baka kung kailan ka nag-retire, dun ka naguluhan. Kailangan, tinitinan din natin yan. Safe ba yung province na yan? Wala bang kaguluhan? So, make your research. Kailangan, punta ka na sa lugar na yon, kung saan mo gusto, i-immerse mo na yung sarili mo para makita natin kung safe and stable nga yun. And of course, proximity sa family natin. Huwag tayo masyadong lumayo sa pamilya natin. Pag retired ka, mas masarap na kasama mo pa rin yung parents mo, umuwi pa,
mga kapatid mo, kamag-anak mo, iba pa din kasing kamag-anak ang kasama mo pag tayo tumatanda na, pag retired ka na. Yan yung masarap na nagkukwentuhan kayo sa terrace, nagkakape kayo, paminsan-minsan nakakapag-outing pa kayo. Ito na yung panahon na magkakasama-sama na kayo ng yung mga kapatid. So, lalayo ka pa ba? Samahan mo na sila. Nagkalayo-layo kayo, ganap kayo ng different opportunities, ng mga bata kayo, 20s, 30s, 40s, 50s, ngayon retired na kayo, matipon kayo sa isang lugar para sama-sama pa rin kayo. Happy, di ba? And of course, best climate and weather. So, ano ba yung condition ng climate na fit sa'yo? Ano yung weather na fit sa'yo? Halimbawa, punta ka sa ibang bansa sobrang lamig, di mo kaya, umuwi ka na dito sa Pilipinas. Anong weather or climate yung fit sa'yo? Baka hindi pwede sa'yo malamig, hindi pwede sobrang init. So, i-search natin. And last, of course, yung best retirement place, yung magagawa mo pa rin yung purpose mo sa buhay. So, for example, like ako sa case ko, gusto ko talaga nag-share. So, I think magagawa ko pa rin naman yon sa lugar namin kasi may online and gusto ko pa rin mag-vlog. So, I think makakapag-vlog pa rin ako ng mga businesses dito. So, magagawa ko pa rin purpose ko sa buhay. And at the same time, kaya ko pa rin mag-vlog, magpunta sa mga businesses, sa mga coffee shop. Kasi may team pa rin naman ako that time siguro pag retired ako. Magagawa ko pa rin purpose ko. And at the same time, I'm earning money. Dapat i-consider mo pa rin yun. Dapat yung purpose mo, yung gustong-gusto mong gawin, yung passion mo, magawa mo pa rin dun sa retirement place mo. And at the same time, may chance na kumita ka pa din. Okay? Alright, Gilibers, for more advice on retirement life, PM lang sa personal FB ni Doc. Pwede ka pong mag-join sa aming community, 50s Club. Yan, para ma-discuss ko sa'yo, matulungan ka namin makapag-set up ng yung retirement life. Maraming salamat. Let's go, let's go. Kape po tayo. Kape po.